ito po yung bill na to further expand the law to cover qualified poor students in private institutions, lalo na po sa mga lugar na walang katumbas na public programs. Having said that, we also want CHED to prioritize poorest of the poor beneficiaries. Ito po yung senior high school graduates from 4-piece families. According to EDCOM, the proportion of the poorest of the poor beneficiaries under the TEST program saw a significant decline from 75% in 2018 to just 23% in 2023. Isahin nyo na lang po yung pagsagot mamaya, Mr. Sponsor. The EDCOM also flagged concerns regarding other fees that continue to pose barriers to students. Libre po ang tuition pero may other fees pa rin po kinokolekta ang ilang SUCs at LUCs. Kadalasan, ito yung mga kurso na tulad ng nursing. Sometimes these fees exceed the tuition fee itself according to EDCOM. Maaari bang isa ito sa mga balakid kung bakit mataas pa rin po ang dropout rate sa higher education? Okay, isa na lang din po yung sagot mamaya. And Mr. President, Mr. Sponsor, isa po sa mga programa ng CHED ay ang tulong-dulong program. Ang programang ito ay nagbibigay ng subsidy sa mga estudyante. Kaya po ang problema, there are concerns that the implementation of this program is too slow and delayed. Yung iba po ay nakagraduate na bago nila nakukuha ang kanilang subsidy. Baka pwede niyong matingnan po ito. At sa ating pag-uusap, Mr. Sponsor, nabanggit niyo na bibigyan po ng mga prioridad ang mga SUCs, yung mga classrooms nila, no? At paki-check na lang rin po kasi sa UP Mindanao parang hindi po nasama. Para magkaroon po ng equal distribution rin po. And Mr. President, under Republic Act 11396, all state universities and colleges shall be required to prepare and implement a land use development and infrastructure plan designed to improve and optimally utilize their resources. Ano bang support ang ginagawa ng how are we supporting the establishment of needed infrastructure in our SUCs given the projected demand in enrollees in the coming years po? At meron na rin pong naipasa ngayon dito sa Senado, batas na ito, Republic Act number 12080. Napaka-importante po ito ngayon, no? Ito pong Basic Education, Mental Health and Wellbeing Promotion Act. Sana po ay maipasa rin po natin ito, Mr. Sponsor. Ito pong Senate Bill 176. Ito po yung SUC's Mental Health Services Act. Inisakan na lang po para mapag-aralan natin to ng mabuti. And of course, as chairman po ng Committee on Sports, how much of the total proposed CHED budget for 2026 is allocated specifically for sports development programs? Napakahalaga po ito sa akin dahil isang paraan po ito na ilayo natin ang mga kabataan sa masasamang bisyo, get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. And in support of the President's SONA directive to strengthen sports facilities, university club systems, and expand school leagues in higher education institutions. In fact, nag-file din po ako ng National Tertiary Games. Ito po yung college level games similar to palarong pambansa. At marami pong mga magagaling na atleta na nadidiscover po sa SUCs at LUCs. And lastly, Mr. President, baka pwede pong ma-check nyo rin po ito na there are some of the projects under SUCs in the 2025, Mr. Sponsor, Senator Win, meron pong mga... Nagsawan po ako ni President Tirso kasi. Oo. So diretso ko na lang po kasi alam ko antok na tayong lahat at para makapagpahinga na rin po ang ating mga school officials. Meron pong mga proyekto under the SUCs in the 2025 GAA na pinasa po natin last year at has yet to be released to the SUCs. Baka pwede nyo rin po ma-check ang status ng mga proyektong ito. Sayang naman po, magpapasa tayo ng budget for 2026, yung 2025, hindi pa po nare-release ng DBM. Baka pwede nyo ma-check po ito, Mr. President. A request from pasok na lang po ng listahan po ng mga... Pahingi na lang po ng... I think these are lodged under the SUCs itself. So hingi ho kami ng updated from pasok. Itong sa sports development programs ninyo, nag-allot ho ba kayo for 2026?
under CHED po. Wala ho tayong nakalagay sa Senate Committee report, but the CHED took it upon themselves to allocate 20 million for community and sports wellness program. And then meron ho silang 2 million for annual sports leaders congress. And aside from that, yung mga SUCs may mga sarili rin silang mga sports Can we activities. get your commitment that the sports program will continue po? From CHED? Tuloy-tuloy ho ba yung mga, I mean yung mga palaro ninyo? Yeah, every year po. Tuloy-tuloy naman Yes. po. Every year raw, sabi ng ating chairperson. Yun lang po, Mr. President. Full support po tayo sa ating CHED at sa ating SUCs at yung mga nabanggit niyo po sa ating initial talks na mabigyan po ng prioridad yung mga classrooms po ng ating mga SUCs. Sabi mo, equally distributed po yan, including sa mga UP campuses or yung UP Mindanao kasi I have noticed na wala po, hindi po nasama for 2026. Maraming salamat po, Mr. Just to respond to that, Mr. President, sa ilalim po ng Senate Committee report, nag-allocate po kami ng 4.7 billion to 100 So nag-allocate po kami ng 7.4 billion to 114 SUCs. Ito ay in the form of academic operations, research, infrastructure, continuing of existing buildings. Tapos meron din kaming inallocate na new academic buildings, and then new other buildings. So ito po yung mga iba-ibang dinivide namin. So ang total po is 7.4 billion pesos na ito pong listahan galing po sa PASOK, yung association po ng SUCs. So during the budget hearing, napag-usapan ho namin doon sa budget hearing ng SUCs na through PASOK, yung association magsasabit ho sila ng projects that will increase their capacity. So wala na munang mga auditorium, gymnasium. Yung mga projects should be geared towards increasing capacity. So with that, yung mga academic buildings, so with that, naka-allocate ho tayo ng 7.4 billion pesos for all SUCs po. Nasa ano ho yan? Nasa website po ng Senate, yung aming committee report. So naka-breakdown ho doon per SUC. Salamat at sana ay walang ma-miss po, no? Salamat po sa ating UP President, Sir. Salamat so po. papasalamat ho kami kay President Tirso kasi siya ho yung naging bagsakan po ng mga request. Kasi mahirap po dito, nahirapan ho kami sa dami. So tinulungan ho kami ng PASOK to assure us na for increasing capacity. And nagpapasalamat rin kami kay Chair Agrupis because tinulungan rin nila tayo, actually in Senate, sagutin po yung utang para sa SUCs in relation to the free higher education. So 7.8 billion ang inilagay po ng CHED. So nagtutulong-tulong po, PASOK, CHED, Senate, para matulungan po yung ating mga SUCs. Salamat rin po, Chairperson Shirley. Yung katanungan ko kanina about the slow and delayed po yung release ng tulong-dunong. Minsan graduate na po yung estudyante bago nila nakatanggap. Isa po ito sa katanungan ko kanina habang nag-uusap kayo. Inaayos na po ng bagong pamunuan po ng CHED yung mabilis na pag-dispense po ng tulong-dulong. Okay, check na lang po. Minsan yun ang reklamo na graduate na po yung estudyante. Sa kanila natatanggap yung subsidy, assistance or subsidy mula sa... yes po, may commitment po tayo sa CHED na ayusin po yun. Okay, ano lang po, expedite lang po yung process ninyo. At
give extra effort po. Maraming salamat Thank po, you, thank Mr. you, President. Senator Bongo. Maraming salamat. Maraming salamat po. Thank you. Before we recognize the majority leader, we just like also to thank UP President Gigi Jimenez. We were in UP Mindanao yesterday, or last Saturday with Senator Bongo. I had our Mindanao qualifying cup for our niece. Nakita po namin yung mga facilities doon. Marami pa pong kulang, Chairman, yung kanilang sports facilities tinatayo pa. Unfortunately, the priority of the good chairman is for educational purposes at the moment, no, because of the very small fiscal space. But eventually, Mr. President, we can assist UP Mindanao. That I'm being from Mindanao myself. So thank you for raising that also earlier, Senator Bongo, kasi mention mo kanina about UP Mindanao. Doon po tayo galing nung isang araw. So, Majority Leader. Mr. President, last to interpolate if this representation could be. We'd like to recognize our Deputy Majority Floor Leader, Senator Rizal Taveros, for interpolation. Salamat kaayo, Mr. President. Pasensya. We took out 1/3 of my questions, so I'll try to bring this in with the help of the good chair in a quarter of an hour. So, ilang mga tanong na lamang po para sa SUCs at mas kaunti pang mga tanong para sa CHED. So, good sponsor, Mr. Chair, nagigipit po ang mga SUCs natin dahil kulang po ang pondo nila para sa free higher education. In fact, they've had to divert funds away from infrastructure development and investments in the quality of education because of these deficiencies. Kaya rin ang mga SUCs ay nagde-deny na ng mga student applicants dahil wala silang sapat na pondo. So natalakay ni na SP at ibang mga kasama kanina. Baligtad po ito sa layunin ng Universal Access to Quality Tertiary Education Law. Dapat po lahat ng mga kwalipikadong estudyante ay makakapag-aral sa kolehiyo at hindi tinatanggihan ng admisyon dahil lang hindi napondohan ng sapat ang free higher education. Kaya nga po nung nakaraang taon, nag-propose ako ng 6 billion peso amendment para punan ang kakulangan sa free higher education para sa mga SUCs. I'm also pushing for a bill that ensures that any deficiencies and unpaid obligations under the UACTE law are included in the General Appropriations Act. Mayroon din naman pong commitment ang House of Representatives at Senado na pupondohan ang 12.3 billion pesos na free higher education deficiencies mula 2022 hanggang 2025. Pero sa kasamaang palad, Mr. Chair, good sponsor, kulang pa rin daw po. Sabi po ng Philippine Association of State Universities and Colleges na may projected 3.3 billion pesos na kulang sa pondo para sa free higher education para sa susunod na taon. Sa ngayon po, may special provision sa CHED budget na ang Higher Education Development Fund o HEDF ay pwedeng gamitin para pondohan ang free higher education deficiencies ng mga SUCs mula 2022 hanggang 2026 at pondohan rin ang mga bagong beneficiaries ng tertiary education subsidy. Pwede po bang malaman sa good sponsor kung magkano ang kabuuang halaga ng HEDF kasama na ang balanse mula sa mga nakaraang taon para sa fiscal year 2026, good sponsor. Thank you. Thank you for that, Mr. Chairman. And thank you, Senator Risa, for taking the cudgels of our SUCs and also looking after the arrears that should be due to them. So for next year po, inadapt po natin yung inallocate po ng House of Representatives na 4.4 billion. Babalikan ko lang po, no? Ang utang is 12.3. Ang inadapt po natin yung 4.4 na inallocate po ng House. And then ang CHED po maglalagay ng approximately 7.8 billion. No? So covered na po yung 12.3 na utang from 2022 to 2025. For next year po, since we don't know yet kung ano po yung utang, naglagay po tayo ng special provisions na pwede pong itap ang HEDF
in case na mayroong pong deficiency.